Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila eto nga ang pinakahihintay ng lahat dahil wawakasan na rin ni former President Rodrigo Duterte ang mga korap na opisyalis na talagang pinaghahanda na nga ang pagtakbo sa susunod na halalan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit matagal pa pero mabilis talaga ang panahon. Dito nga natin makikita nung nalaman na naman ng mga kampo ng mga kadiliman na tatakbo nga si President Rodrigo Duterte ay talagang patuloy na naman ang kanilang paninira at talagang binabagsak nila ang pangalan ng mga Duterte at nagkakaroon na nga rin daw di umano ng patig si former President Rodrigo Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na gagawin na nga lahat ng mga pulpolitiko na ito ang kapangyarihan nila ngayon na talagang wala pa sa pwesto si Tatay Digong at talagang patuloy ang kanilang paninira. Sana ang kahilingan ng matutinong mga abogado at mga attorney na magising na muli ang bayang Pilipinas na ito para sa pagbabago dahil kung makikita nga natin ngayon ay talagang bagsak nga ang ating ekonomiya at bagsak talaga ang performance ng mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan at sa salapi. Dito natin mapapatunayan na talagang ibang-iba nga sila sa pamumuno ni former President Rodrigo Duterte na talagang ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para paglagkuran ang taong bayan. Ngunit ngayon nga ay talagang ginagawa nila lahat para mabawi ang kanilang ginastos sa kanilang mga kampanya at sobra-sobra pa. Kaya ito ang nakakalungkot at nakakahiya na ginagawa ng mga pulpolitiko. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Panoorin natin ito mga kaibigan, ito po unahin natin. Sabi po niyan guys, may Duterte fatigue na daw. Ano ba ibig sabihin ng Duterte fatigue? Ibig sabihin na umay na daw ang mga tao sa mga Duterte. Siyempre, pag nagsabi ng mga dilawan, mga pinklawan, mga bumabaliktad diyan, siyempre sasabihin nila na umay na yung mga tao. Di ba? Yun naman sasabihin nila palagi. Dahil ayaw nila sa Duterte, ayaw nila si Pangulong Digong tumakbo sa 2025. Kasi takot nga sila. Kasi baka manalo si Duterte sa 2025. Tapos yung iba naman, ayaw naman nilang tumakbo si VP Sara sa president kasi nga sigurado mananalo. Hindi sila makakapasok sa presidency. Pag andyan si Vice President Sara Duterte, malamang sa malamang, hindi sila mananalo sa 2028. Pagdating na naman sa 2025, ayaw naman nila kay Digong kasi nga, talagang matatalo din sila. Siguradong sa Inidoro sila dadamputin, di ba? Sa kangkungan sila pupulutin. Pag tumakbo po si Tatay Digong sa 2025, hindi po sila makakapasok dyan, guys. Di ba? Kaya sinasabi nila, nauumay na daw ang mga tao sa mga Duterte. Kayo lang yun. Di ba? Duterte, ang mga tao nauumay sa mga Duterte. Di ba? Baka sabihin nyo, kaya nyo sinasabi yan, dahil hindi nyo matanggap ang ginawa ni Pangulong Duterte na nilinis po niya ang Pilipinas. Siya lang po ang nagpaganda sa Pilipinas. Lahat po niya talagang katulad ng mga masasamang elemento, talagang natigil yan sa panahon po ni Duterte. Di ba? Pero kasi nga mga kaibigan, kaya sinasabi nila yan, na nauumay na daw yung mga tao. Kasi gusto nilang ipakalat guys, itong mga detractors po, itong mga naninira sa mga Duterte, na laos na po ang mga Duterte. Yan ang gusto nilang sabihin. Di ba? So ang totoo talagang ang mga totoong supporter po ng Duterte mga kaibigan, hindi po talaga iiwan si Duterte guys. Yung mga nagpapanggap lang dati, kasi nga ganito yan eh. Marami po talagang mga supporter si Duterte ng mga vlogger. Marami. Karamihan yan, Duterte yan. Nasaksihan namin yan eh. Sus Mario Joseph naman oh. Di ba? Ang tagal na namin dito, 2016 pa, nag-vlog na kami kay Duterte. Alam namin yan, kilala namin yung mga yan. Pero magugulat ka lang, nung nawala na po si Duterte sa kanyang pwesto, no? Bigla po silang hindi na po sila naging parang iniwan na nila si Duterte mga kaibigan.
bigla silang bumabaliktad. Tapos ngayon, sinisiraan pa nila si Pangulong Duterte. Hindi ko nga maintindihan eh. Pagkatapos lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte sa bayan natin, bigla niyong iiwan. Tapos sasabihin niyo, wala nang Duterte magic. Wala nang Duterte wala na. Hindi na yan, laos na yan. Laos? Baka kayo ang laos. Di ba? Sabihin niyo, takot kayo kasi baka tumakbo, matatalo na naman kayo. Siyempre, pag tumakbo po si Tatay Digong sa 2025, sigurado yan guys, marami na namang sasakay dyan. Babalik na naman yan sa mga Duterte. Naku, maniwala kayo sa akin. Di ba? Kayong mga bumaliktad ngayon, nagkukunwari lang kayo eh. Mga hunyango din kayo eh. Di ba? Ito po panoorin po natin guys. Pakinggan po natin itong isang political analyst. Topic. Marami nag-aabang sa komento ni Sec Ronald dito. Pakita muna natin na Edil yung graphics dyan. Pag-usapan po natin. Kasi sinabi na rin ni Sec ito eh. Inasahan na to ni Sec eh. Ratings. Ayan po mga kaibigan. Diyan kasi sila nagbe-base. Pakinggan nyo mga app. Panoorin, tingnan nyo naman na to sa screen nyo guys. Tingnan nyo sa screen nyo. Diyan po sila nagbe-base. Kumbaga, hinuhusgahan ka agad nila dahil po sa rating na to, mga kaibigan. Pero kung titingnan nyo guys, sino bang mas mataas dyan sa rating? Tingnan nyo mabuti. Sino ba ang mas mataas? Di ba si VP Sara? Tingnan nyo, ang layo-layo nilang tatlo. I-compare nyo sa rating po ni VP Sara, 70%. Kay Bongbong Marcos nga, 65% lang eh. Kay Tambaloslos, 61%. Ito namang si Zubiri pa, pasama-sama pa, wala na, irrelevant naman. 58%. See? Mataas po ang rating ni VP Sara. Hindi po, sobra pa nga sa kalahati yan eh. Di ba? Yan 70%, sobra pa sa kalahati yan. Kumbaga, winning number na yan eh. I-compare mo naman kay President Bongbong Marcos, ang layo. Mas malaki pa yung boto ng Vice President kaysa sa Vice. Oo, di ba? Vice kaysa sa President. Ito rating yan guys survey yan. Ibig sabihin, mataas pa rin ang approval rating tsaka trust rating kay VP Sara. Ang mga tao guys, nasa Duterte pa rin kung titingnan nyo mabuti. 70% eh. Sana kung bumaba yan. Huwag naman sana bumaba yan. Diba? Sana umakyat uli. Pero ang 70% po guys, mataas na yan kahit sinong tanungin yung mga analyst, no? Yung mga magagaling na mga analyst. Mataas pa yan. Wala pang epekto yan. Kung ngayon tayo magbobotohan, panalo po si VP Sara. Nila Pangulong BBM, VP Sara. Ayan po. This is a courtesy sa Impact Leadership. Oo. Yes, sa Impact maraming ito, sa salamat Impact. po. No, it's not Tama naman. Ang datos o ang content galing yan sa Okta, no? Pero itong graphics na pinapakita namin sa Impact Leadership po yan. Pero ito naman po yung nilalaman ng Okta. Yan. Okay. October 2023, performance ratings of top government officials. Down by 6% ang kaya PBBM. Down by 12% ang kaya VP Sara. And, tignan mo naman, may tumaas ng 6% si House Speaker Martin Romualdez at by 1% tumaas din po kay Senate President Migs Zubiri. Okay, Sec. Una, di ba parang we already saw a double-digit drop din earlier dito kay VP Sara. And now, another double-digit drop. Ito na po, factoring in yung issue ng confidential funds kasi yung huli, hindi pa napag-uusapan yung issue na yun. What do you think is going to be the trend? Do you think makaka-recover pa po ang numbers or ratings ni VP Sara? And if so, when? Kung sakali man po. Well, una ay ito ay mga ilang linggo yung difference doon sa previous survey ng Pulse Asia. So hindi naman siya ganun kalayo. Okay. No? Ikalawa ay medyo nakasama na rito yung issue ng confidential fund. Bagamat hindi pa talaga full-blown. Okay. Ibig sabihin yung mga negatibong elemento ng confidential fund ay nagsisimula pa lang mag-gestate
sa Oo. consciousness ng mga tao. Parang hindi naman yan nangyayari overnight eh. No, merong panahon para yan ay magsimulang pumasok sa iyong isip na nga pala, no? Mali nga pala ito. So may gestation period yan. Pero medyo pumasok na yan, no? Yan. Ikatlo ay ang mahalaga naman kasi ay hindi yung absolute numbers eh. Dahil kung titingnan mo yung absolute numbers, mataas pa. Yeah. Dapat tingnan natin yung movement of numbers, yung sabi mo nga, downward trend. Yun yung mahalaga kasi. Halimbawa, yung previous survey, sabi mo nga, Ina, ay malaki yung pagbaba. 15% si Presidente, 11% si Vice President, etc. Dito, medyo nagbago ng kaunti dahil medyo nabawasan yung pagbaba ni Presidente, 6% lang. Tapos si Vice President, statistically the same, pero may kaunting pagbaba, naging 12%. No? Pero medyo tumaas ng konti si Speaker. No? Siguro kung titignan natin yan, i-deconstruct natin, no? Ay very significant yan. Dahil una, nagpapatuloy yung pagbaba, no? Especially ni Vice President Sara Duterte. No? May continuity na hindi pa naman siya trend, pero kung sa next survey ay magpapatuloy yung pagbaba, then pwede mo na sabihin na yan ay trend pababa. No? Okay. Ikalawa, pinakamababa si Vice President Sara sa E. Ibig sabihin yung pinakamahirap na dati ay pundasyon ng strength ng mga Duterte. No? Yun yung epekto. So nakakagulat na yung kanilang bailiwick in terms of demographics, doon sila bumaba. Halimbawa, Visayas. Dapat malakas dyan si Vice President Sara, bumaba siya ng 16%. At Yung sa pinakamalaki. Sa Mindanao, na dapat doon siya pinakamalakas, bumaba siya ng negative 9%. Dapat medyo kabahan si Vice President Sara Duterte at yung kanyang kampo, no? Dahil ito yung kanyang mga strong points na humina, no? Yan yung mahalaga at hindi pa dito talaga pumuputok ng sobra yung intelligence fund issue. Yung intelligence fund issue nagsisimula pa lang, no? Kaya ang conclusion dito, yung kanyang narrative, no, yung kanyang narrative ay hindi nakatulong para mapigilan yung negatibong pagtingin sa kanya ng mga mamamayan, ng mga botante. Yung lagi nating sinasabi in the previous episodes na dapat tanggalin niya yung kanyang mga advisor, dapat tanggalin niya yung kanyang mga public relations strategies dahil yung kanyang narrative ay hindi nakakatulong, no? Para mapigilan itong kanyang pagbaba, no? At kung hindi sila mag-a-adjust ng kanilang political narrative in the next few weeks and months, magpapatuloy silang bumulusok, no? Pero nakita rin natin, na dati pa natin sinasabi, hindi siya Teflon. Hindi siya Teflon. Ano nung presidente yung kanyang tatay, kahit ano yung ibato mo dumudulas diba? Dumudulas. Dito ay dumidikit. Dumidikit. At hindi nakakatulong yung kanyang tatay at yung mga spokespersons ng kanyang tatay, katulad nila Panelo, katulad nila Harry Roque, at yung kanilang mga defenders, katulad nila Sasot, no? Katulad nila Malutikia, etc. Hindi nakakatulong, no? Para baguhin yung pagbulusok pababa. Yung negatibong epekto ng kanilang political narrative. Masyado ka namang sigurado? Masyado ka namang sigurado? Paano mo nalaman? Di ba? Ang tanong, legit ba talaga yung survey na yan? Yun ang tanong. Kasi gusto nyong tanggalin Gusto nyong mawala sa picture ang mga Duterte. Di ba? Tama. Yun ang tanong dyan. Di ba? Kasi yung mga survey na yun, mga kaibigan, hindi natin alam kung paano nila ginawa yan. Di ba? Ngayon, kung sasabihin mo na talagang bubulusok pababa itong mga Duterte, sige, tingnan natin. Pagdating po talaga sa totoong labanan. Hindi po sa survey. Kasi guys, sa totoo lang, kung sasabihin niya na mababa po si VP Sara sa mga mahihirap, imposible po yun guys Di ba? Kasi naramdaman po ng mga mahihirap ang mga Duterte, lalo po si VP Sara sa kanyang mga ginagawa.
Dahil marami po siyang programa, guys, na talagang nag-resonate dun sa mga masa nating mga kababayan. Totoo yan, hindi po yan guys, no? Kaya nga, ang tanong dyan, totoo ba talaga yung survey na yan? Or baka sinasurvey nyo lang, parang gano'n, no? Ito, nagtatanong lang naman tayo, no? Kanya-kanya namang yan, kanya-kanya namang opinion yan. Ito, political analyst, opinion din niya yan. Di ba? Nagbibigay din siya yung sarili niyang, nasa kanyang pag-iisip. Di ba? Points of view niya. Pero kung akong tatanungin nyo, yun ang dyan, yun ang pinakamaganda dyang yung parang i-confirm nyo kung saan nyo ginanap or paano nyo ginawa yung survey na yan. No? But wait. Sabi mo nga, Teflon si Tatay Diggs, si dati Pangulong Duterte, ito tumidikit naman kay BP Sara. Pero sa ngayon, di ba nakita natin na pupunta sa bundok, nagkakaroon ng parang me time si BP Sara, hindi siya gaano nagsasalita. At ang nagsasalita ngayon, talagang dikdikan, di ba sinabi pa nga niya, ba't yung pinapahiyangan ako? Bakit nyo talagang, may ganun Talagang, di ba, ang daming pahayag po ni Pangulong Duterte na sinasabi nyo nga Teflon. Pero nakakatulong ba ang in actuality yung pagkapayag ng kanyang ama at siya ay nananahimik sa punto pong ito ngayon, Sek? Well, for now, hindi. Pero mukhang nila dinala yung narrative yung tatay yung main defender. Dahil yung tatay in the past, yung Teflon. No? Pero tingin ko hindi na rin ganun ka-effective yung tatay. Una, hindi na ka-presidente. No? Yung kapangyarihan niya dati ay hindi na ganun ngayon. Ikalawa ay sabi nga nung isang writer, si Montalban, no? Na lumabas sa Vera Files, ay mukhang meron na rin Duterte fatigue. Ibig sabihin, medyo sawa na rin yung tao doon sa mga kakamura. Duterte fatigue daw. Sawa na daw yung tao sa mga Duterte. Siya nagsabi niyan, ha? Narinig niyo yun? Duterte fatigue daw. Sawa na daw yung mga tao sa mga Duterte. Ayaw na ng mga tao ng Duterte. Talagang alam mo, ha? Alam mo talaga, ha? Sino kayo yung sinasabi mong ayaw na sa mga Duterte? Sino kaya yun? Siyempre, yun yung mga tambaluslos. Yun yung mga ayaw umunlad ang bayan. Yun yung ayaw nilang matanggal ang mga masasamang elemento katulad ng mga illegal na mga ipinagbabawal na gamot. Yan ang kaya ayaw nila sa mga Duterte kasi nga ang mga Duterte, guys, ayaw sa korupsyon. Ayaw sa confidential funds. Ayaw sa extraordinary funds. Kaya galit sila sa mga Duterte. Kasi hinihingian na sila ng resibo. Di ba? Alam ko ganun yun Ito talaga yung gusto nilang ipalabasin dyan Masira ang mga Duterte. Kasi nagkabukingan na Di ba? Nagkabukingan na Yung kakatrete ng pagpapatay, no, yung pagtaob ng lamesa, no. Yan. May panahon na yan ay effective Baka ngayon hindi na ganun ka-effective. Yan yung makikita natin sa mga next survey, no. So, ang tawag ni Montalban ay Duterte fatigue, no? So baka kailangan na nilang baguhin yung narrative. Yung dati kasi yung narrative nila yun, kinakatakutan, ang tawag nila, the Punisher, no? Yes. Pero ngayon, hindi na ganun ka-effective. No? Yung mga kongresista, yung mga senador na dati ay defenders nila, ngayon hindi na. No? Binabati ko sila dahil tinetreten yung isang kapwa kongresista na papatayin. At paano naman magiging positibo yung iyong confidential tsaka intelligence fund kung mismo yung tatay aaminin na ginagamit niya yan para magpapatay ng mga tao. Ginagamit niya yan at ang kanyang suggestion, gamitin niya ni Vice President Sara Duterte para patayin. Kasi parang, di ba usually isang kampo dapat yan, mga Dutertes, no? Parang ganun, no? Pero nakikita pa rin natin na may, di ba alam naman natin may sort of, di ko malam kung salita gap. Parang ganun. Ang batang Sara sa kanyang ama, parang ganun. Ibig sabihin ba kung hindi one o hindi nag-converge o hindi isang script o ano man ang itawag natin dito, yung ginagawa po ni Pangulo, sasabi nyo nga, baka rin nakakasira, di ba? Parang ganun. So hindi po isang bagay. Ibig sabihin, hiwalay po silang gumagawa nito. At sa tingin niyo po ba, ito yung tanong dapat ba concerted yung ginagawa ng ama sa ginagawa ng anak
para magkaroon po ng mas matibay na messaging. Ika nga, Sec. Well, una, hindi naman ganun sila kadikit. Diba? Yung very fact nga na tumakbo as Vice President si Sara imbis na Presidente ay pagtutol sa gusto o interest ng kanyang tatay. No? Pero dahil nababatikos ng husto si Vice President Sara, ay nakipagbati siya sa kanyang tatay. Nakita naman natin yung picture, di ba? Yan, doon sa cemetery. So, baka nagsisimula pa lang, wala pa talagang concerted effort. Wala pa talaga ganun ka magkasama yung strategy, no? Pagkamat nagbabati na sila, no? Pero pwede ring bahagi ng strategy ay gamitin yung tatay para sa anak. Dahil ang tingin nila sa kanilang pagtingin, yung tatay ay mas teflon. So baka yung kanyang teflon ay makahawa sa anak, no? Pero sabi ko nga kanina, baka hindi na yan kasing epektibo in the past. Yeah. No? Yung pagiging teflon ng tatay. Baka totoo yung sinasabi na meron ng Duterte fatigue, no? Yeah. Baka yung strategiya nila na gamitin yung tatay para salbahin yung anak, baka hindi na rin ganun ka-epektibo dahil uncontrollable na rin yung tatay Pero mo sabihin ng tatay na dapat ang intelligence fund ay gamitin sa yung mga bumabatikos, no? Rather than baguhin yung political narrative ng binabanatan, hindi rin epektibo. Lalo na kung kayo ay hindi rin ganun kagandang ehemplo nung binabanatan nyo. Halimbawa, sabi ni Harry Roque, mga ipokrito, yung mga kongresista, parang hindi rin naman siya ipokrita. Diba? Yan yung dapat maghanap ka ng mas epektibo na mga defenders. Mas epektibo na mga messengers. Lagi nating ang pinag-uusapan yung pangangailangan or the need to change the narrative. Okay? Being a formal advisor to the president. Hindi naman sa gusto natin, I mean not to give any unsolicited advice or whatever. What could help, what narrative could help VP Sara at this point? Medyo hinihintay ko kasi yung GCash Yun na nga Sige na, probono na ito naman. Para sa bayan. Go. Una, bitawan mo na. Bitawan mo na yung bagahe mo. Diba? Tapos na yung issue na yan no? Mahirapan ka na ibalik So bitawan mo na. Tapos i-package mo na. No? Halimbawa, tumataas ng kaunti si Speaker Martin Romualdez. Bakit? Dahil ang kanyang mensahe, we are on the right side of history. Dapat yung mga confidential at intelligence fund, ilipat na doon sa nangangailangan, yung Coast Guard. Kaya pumunta siya sa Pag-asa. Baka nakapagod na yun na medyo tumaas yung kanyang ratings dahil popular yun Diba? Popular yung West Philippine Sea, yung depensahan ng ating teritoryo laban sa China. So, dapat ganun din ang gawin niya. Bitawan na niya. Yung bagahe na yung confidential. Sabi na, hindi naman niya ganun kailangan. Makaka-operate daw sila kahit wala yan. Sabi niya. So, siya na yung mismong voluntarily magbigay niyan sa Coast Guard at saka sa BRP Sierra Madre. Kung baga si Speaker ay nakapunta sa Pag-asa, di pumunta siya mismo sa Ayungin, no? Siya mismo, ang ganda ng image doon, di ba? Nagbibigay siya ng tulong sa BRP Sierra Madre, no? Ayun lang baka siya ma-water cannon, no? Baka siya maharas, no? Mas maganda yun kasi pag BP natin, alam naman mga Pilipino, kapag may inaapi, doon tayo sa mga underdog, di ba? Baka mangyari yan. Pero, sorry. Ito yung aking GCash number. Okay na ako sa single malt dahil ang tagal-tagal na. Di ba sabi nga natin, Sec, sabi mo nga, itong surveys result na ito ay dahil sa confidential funds, dahil sa mga EJK, kung ano-ano man. Pero malaking issue rin dito, nabanggit mo na nga kanina, kaya rin ito mga si Speaker Romualdez sa tingin mo, is itong West Philippine Sea. Hindi ba nakakatulong din o ano rin sa pagbaba? Kasi di ba mataas naman sa survey results ang sentimiento ng taong bayan, 95 ata o 98 ata something on sa stance natin laban sa China. And alam din po natin na may yung stance ng mga Duterte sa China, hanggang ngayon parang tinatanong siya,
ano ba yung stance mo dito sa nangyayari? Parang wala. Talagang gusto talaga ni Nakon Michael sa pagbaba ng ratings kasi meron din dito yung issue sa China. Apo. Yan talaga ang problema rito. Talagang gusto ni Michael tsaka Ina, magbigay ako ng pro bono na advice no? Ikaw naman. Oo. Ikalawa, halimbawa itong China issue. Ang tingin kasi sa mga Duterte ay mga pro-China. Diba? Halimbawa, nung 74th Foundation Day ng China, ang nagsalita yung Vice President in Mandarin. Diba? Dapat iwasan na niya yan. Dapat ipakita niya na tumitindig siya sa pagdepensa ng ating teritoryo. Dahil napakataas dyan ng sentimiento ng mga Pilipino. More than 90%. Diba? Wala, majority talaga. Kaya dapat kasama yan. Ikalawa, baguhin niya yung narrative sa kanyang foreign policy. Dapat makita siya as defender. No? Huwag na siya, mo si Bongo. Umanap na sa China. Diba? Yun. A few days ago, binanatan yung harassment ng China sa ating supply ship. Yung pinunggo, yung niram. No? Alam naman natin na si Bongo ay pinakamalapit kay President Duterte na napaka-pro-China. pa sa China. Pero dahil siya ay re-electionist, mismo yung kanyang narrative sa China ay binago niya. Kahit siya ay kasama mismo ni Presidente nung pumunta sa China para i-meet si Xi Jinping, di ba? So, ibig sabihin, binabago niya. May epekto. So, yun yung ikalawa na dapat i-consider ni Vice President Sara Duterte dahil siya yung nagiging icon ngayon ng pagdepensa sa China imbis na pagdepensa sa Pilipinas, no? Kaya panibagong GCash yan. Pagdepende daw sa China, hindi daw sa Pilipinas. Ibang klase din to mag-analyze, no? Sasabihan ba naman niya si VP Sara na hindi daw dinidepensahan daw ang China imbis na ang Pilipinas? Vice President yan, tapos hindi niya didepensahan ng Pilipinas. Anong klase kang di ba? Ang sa akin lang naman mga kaibigan, kaya po bumababa talaga ang ratings ni VP Sara po. Siyempre, pwede pong manipulated yan Di ba? Kasi alam natin guys, mainit talaga ang mga Duterte. Ayaw na nila Ayaw nilang Duterte guys, bumalik sa Malacanang Yun ang target nila ngayon. Di ba? Yun isa sa mga demolition job nila. Kailangan mapigilan nila ang mga Duterte guys na tumakbo. Yan talaga ang nila ngayon, pinakaplano. Kasi pag once nakapasok na naman si Tatay Digong sa 2025, wala na guys. Hindi na naman sila makakaporma niyan. Itong nagsasalita, desperado din itong nagsasalita Galit talaga ito sa mga Duterte. Dati pa galit na talaga ito sa mga Duterte. Ewan ko, ba't galit talaga ito sa mga Duterte, no? Hindi niya matanggap, no? Hindi niya matanggap yung mga ginagawa ni Duterte. Di ba? Katulad ngayon, itong confidential funds or itong mga extraordinary funds, yung buksan yung libro sa Congress, bakit ayaw niyang batikusin? Di ba? Bakit ayaw niyang kasi mga political analyst naman sila Sabi nga nila, mga galing daw sila. Bakit ayaw niyong manawagan? Manawagan kayo na buksan ng libro. Para naman, di ba? Para naman mabigyan ng katotohanan or linaw kung ano ba talaga nangyari dyan sa Kamara. Imbis na siraan mo ng siraan ng mga Duterte or siraan mo si VP Sara, manawagan na lang din kayo, no? Na buksan ang libro. Para lahat tayo mabibigyan ng linaw. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang lalaban na si former President Rodrigo Duterte. Ipakita nga natin ang suporta natin sa kanya na talagang para sa pagbabago ng bansang Pilipinas at hindi sa korap na mga opisyalis mapunta ang pera at mga taxes ng ating mga kababayan dahil ito ang nakakahiya na kanilang ginagawa dahil talagang hindi nga nila pinaglilingkuran ang taong bayan at talagang sila mismo ang nagsasama para magtakbo ng pera ng ating mga kababayang Pinoy. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.